Mapayapang araw po mga kapanalig ko kay Kristo. Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, God is forever in control. Mainit na pagpalakpak sa ating Panginoong Jesus dahil siya ay forever in control. Siya ay hari sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa. Sinulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos, mga kapanalig ko kay Kristo. Shoutout sa aking napakasipag na Kuya Romy sa kanyang 21 na comment sa episode 19 at 16 comment sa episode 20. Maraming salamat sa iyo, Kuya Romy, at gayahin natin ang ating Kuya Romy na talagang isinasa puso niya ang active participation. Kung gusto niyong at hindi kayo nakakapag-notes at mabasa ang kanyang mga comments, lagi na lang sumubaybay, i-click ang comments link. Nandun yung mga notes ni Kuya Romy, pati yung dasal na Holy Spirit. Nadasalin na kaagad natin sa tulong ng banal na Espiritu dahil active participation dramatically affects our success conscious. At ano ang madalas kong sineshare na quote ni Coach Peter Newfield, balikan natin siya maya about sa kanyang mga ubas na tanim sa kanyang bakuran na in-announce niya sa aming BNI meeting na pinamimigay niya at labis-labis ang bunga ng kanilang ubas, puno ng ubas. Ito po, ang measure your progress and adjust your plans and actions to become better aligned for success. Opo, kung taga rito kayo sa Regina, nakikinig po kayo. At in-announce ni Coach Peter Newfield na namimigay siya ng kanyang mga ubas. Puntahan lang siya sa kanyang bahay. At kaya ko kayong i-connect. Mag-message lang kayo sa akin. I-text nyo ko kung interesado kayo. At makikipag-ugnayan tayo kay Coach Peter. Pwede ko kayong samahan o ibigay ang address o introduce kay Coach Peter para magkaroon kayo ng free, libre na ubas. At din yung isa naming kasamahan na Proco Painting sa BNI, siya ay aming pintor, commercial and residential sa aming BNI chapter na Advocates of Excellence dito sa Regina. 3 po ang BNI chapter. BNI means Business Networking International. Nung narinig ko si Hal Elrod na sabi niya, if you want to grow your business, go to your BNI locally. Dahil naghahanap ako, dahil inaasahan kong sasagutin ako ng Diyos sa mga ipinapanalangin ko, ginawa ko ang aking parte. Nag-Google ako nung panahon na yun, nung 2020, sa kanyang librong The Miracle of Right, The Morning Miracle book. Narinig ko po yan sa YouTube, nasa YouTube po yan, Hal Elrod, Hal, H-A-L, Elrod, E-L-R-O-D, Hal Elrod, The Morning Miracle. Ang pagbangon ng maaga ay pinaliwanag niya kung bakit natin kailangang bumangon, magsimula ng maaga kasi early birds catches worms. Nung napakinggan ko yun, nakita ko dun sa Google na isa sa membro ay si Coach Peter. Hindi ako nagdalawang salita. In-invite ko sarili ko. Pumunta ako kinabukasan kasi Martes ng gabi yun. Merkules 11:30 to 1 p.m. nagmi-meet ang Advocates of Excellence. At nung po yan, February 2020. So, maraming benepisyo ang makukuha mo bilang BNI member at lalo na yung surrounding yourself with great people. The power of association. Hindi lahat ng oras ay malakas ka.
May panahon na dapang-dapa ka din naman at humihina ang enerhiya mo. So kailangan mo ng mga tao na papalibutan mo ng same core values, same code of ethics, at same passion to serve. Deeds, not words, that matter most, sabi ni Thomas Alva Edison. So, the Morning Miracle ay sinasuggest ko po sa inyo, nasa YouTube kung hindi nyo kayang bilhin. The Morning Miracle, Hal Elrod. At inintroduce siya ni Robert Kiyosaki. Alam nyo naman si Robert Kiyosaki, multi-millionaire sa US. Taga-US din si Hal Elrod. At ma-inspire po tayo para makapag-inspire din tayo bago tayo mag-expire. Yung isa na Proco painting na aming kasamahan sa BNI, nag-announce din kahapon na namimigay din siya ng mga mansanas. Hindi ko masyadong naintindihan yung definition ng kanyang mansanas kasi iba-ibang klase mansanas, pero tingin ko masarap din. So lapis-lapis din ang bunga ng puno ng mansanas nila sa kanilang bakuran kasi nga, kung hindi nyo pa alam mga kapanalig, dito sa Canada ay magsisimula ng taglamig. May mga naninilaw ng mga dahon, indikasyon ng dahon ng puno na pag naninilaw ay magiging taglamig na. Fall season, and then winter, and then spring, and then summer ulit. Yan po ang panahon dito sa Canada. So si Kylie Gablen, na napakahusay na pintor, siya po ay babae, Kylie, ay namimigay ng mansanas dito sa Regina. Pwede nyong kunin, pati bibigyan niya kayo ng box ng karton para paglagyan ng mansanas. So mag-message kayo sa akin kung interesado kayo at ikukunin ko kayo kay Kylie saka kay Coach Peter. Isa pang tanong mga kapanalig ko kay Kristo. Ano po ang B as in victory, C as in Canada, and P, ano po ang BCP na laging tinatalakay po yan sa lahat ng BNI chapter sa buong mundo. Over 7,000 BNI chapter sa buong mundo. Kahit dyan sa Pilipinas, lalo sa Cavite, sa Tanyag, sa Cebu, sa Cebu, sa Iloilo. At hopefully, makapagtatag na rin ng BNI dyan sa norte, sa Pangasinan, lalo na. So, BCP, ayon sa BNI ay visibility, yung B as in victory, visibility, C as in credibility, and P as in profitability. Profit, ang letter P. So, diyan umiikot ang buhay namin sa BNI at specific is terrific. At na-share kahapon ni Andrea Kerr na bisita namin taga BNI sa kabilang chapter ng dito sa Regina. Siya rin ay assistant na nangangasiwa ng BNI sa Saskatchewan at Ontario. Ay control your attitude and control your effort. Yes, kontrolin mo ang iyong ugali at kontrolin mo din ang mga gagawin mo, mga pagsisikap mo. Ibig sabihin ng kontrolin ay ayusin, hindi mo lilimitahan. Ayusin. Gawin mo ang best pag ikaw ay nagtatrabaho, anumang pinili mong bokasyon. And then, isa pang dapat nating tandaan, work less. Hindi tayo ini-encourage na maging tamad. Earn more money. Hindi ibig sabihin na earn more money, work less, ay sasamantala na po tayo, na mandadaya po tayo. Ang ibig sabihin ng workless, kung sabi ng mangangaral, mas mabuting madunong kaysa mangmang. Ang mga mabubuting tao at ang mga matudunong na tao ay kinalulugdan ng Diyos yan. Dahil napakadunong ng ating Diyos. At remember, ang ating Diyos ay
Nilikha tayo sa kanyang imahe, kaya dapat madunong din tayo. So piliin natin maging madunong. Sabi ng mangangaral na si King Solomon, pag mapuro lang yung palakol, ubod lakas ang kailangan mo. So kailangan hasain mo. Ibig sabihin na sinusugan, tinuturo din ni Pastor Ed Lapis, kailangan madunong ka, kailangan skillful ka, kailangan marami kang alam. Diversify your talents, your skills. At para hindi ka na masyadong magpapagod, magpapawis ng todo, kasi hindi ibig sabihin na pawis na pawis ka dahil sa trabaho mo ay you earn more. Hindi ganoon. Kung halimbawa, dahil pagpapawisan ka naman sa Pilipinas ng todo dahil mainit, kung kulang ka sa diskarte, sabi ni Pastor Ed Lapis, kahit 12 oras ka magtrabaho at mabasa ka ng pawis sa ginagawa mong trabaho, ay hindi ka yayaman dyan. Kaya dapat maging madunong, ibig sabihin doon sa work less so that you can earn more. Di ba? Ang isa sasabi sa atin ni Lord Jesus sa episode 19, sa ibinalik ko ang sense ng iyong direksyon ay, I restore your sense of directions as you look to me for guidance. I enable you to do less but accomplish more. Kung magpapaguide ka sa akin, sabi ni Lord Jesus, hanapin mo ko, mananatili ka sa presensya ko, ikaw ay uupo, tahimik, nakikipagniig sa akin, lalo bago matulog. Si Kuya Kuromi ay nagre-reflect ng ating daily podcast, inuulit-ulit niya bago siya matulog. At tinatanong si Lord Jesus, napagsilbihan ba kita ng todo-todo ngayon, Lord Jesus, bago matulog? So pagka ganun po ang tanong natin sa ating Panginoon, sasagutin ka niya. At aalalayan ka niya. I-reveal niya sa iyo ang mga plano niya sa iyo, na lulugdan siya sa iyo dahil tinatanong mo siya. And then sa umaga, pagkagising, pasasalamat, pagsamba sa Panginoon, pagdapulap ng iyong paa, kung ikaw ay natutulog sa kama, katre, pagdapo ng paa mo sa sahig, ay pasasalamat ng todo-todo at itanong mo ko sa Panginoon, ano ang gusto mong gawin ko today, Lord Jesus? Ano po ang gusto mong gawin ko for you, Lord Jesus, today? Napakagandang tanong, ano po? At kung hindi natin gagawin yan, if not now, when? Yan ang magandang tanong. If not now, na-figure out mo na maganda yung plano mo, naniniwala ka dyan, pero sasabihin mo, mamaya na, natatakot ako, marami kang alibay, dahilan. Kung hindi ngayon, kailan? Ayan ang isa sa mga notes ko kapag kami nag-BNI. At panghuli sa BNI, sinare ni Danny Jones ng aming presidente sa Advocates of Excellence, excuse me, ay simple is better. Simple ay better. Simple is better, mga kapanalig. Ano po ang take home ninyo, mga kapanalig, sa episode 20? August 30 po, ng pamagat ay, kaya matindi akong nagagalak sa iyo at nagdiriwang over you with singing. Naniniwala na ba tayo na walang ilang na panahon na makakapaghiwalay sa atin kahit nasa ilang ka, tulad ni Hagar na nanay ni Ismael? At sino ang tatay ni Ismael? Quick trivia po sa Genesis. Sino po ang nakakaalam? Mag-comments po, isulat sa comments. Sino ang tatay ni Ismael na ang nanay niya ay si Hagar? Nung tumatakas si Hagar, sabi sa Genesis 16:7-14 na binasa natin kahapon, ay tinatakasan niya ang kanyang amo
Dahil pag-aari siya ni Sarah kasi nung araw, ang mga servants ay binili. Kung hindi ka makabayad ng utang mo, pwede mong ipambayad ng anak mo, lalo na ang babae. So, pag-aari ni Sarah, asawa ni Abraham, si Hagar, tumatakas ito. Pero sabi ng Panginoon, walang ilang na makakapaghiwalay sa atin. At kahit kagubatan, magtago ka man, ay makikita kita. Sinangayunan niyan ni King David sa Psalms 139 verse 7 to 10 na binasa natin, na tinulungan tayo ng ating Diyos na banal na Espiritu. At walang mga circumstances, ibig sabihin sa Tagalog, mga pangyayari na makakapaghiwalay sa akin at sa iyo, anak. At hanapin mo lamang ang aking presensya. Kaya nga, matindi akong nagagalak at nagdidiwang over you with singing. Biro mo na ang Panginoon na napakataas, the Most High God, the Creator of the universe, the Redeemer, the God can turn ashes, abo, into beauty, ay kakanta. Sasabay sa atin para sa pagkanta over us with singing. Wow, yes, ang Diyos ay Diyos ng musika, mga kapanalig. Kaya pag tayo nalulumbay, nagkakasakit, nasa ospital tayo, makinig tayo ng mga worship songs tulad ng Hillsong, ng mga songs ni Don Moen at iba pa. Pag nakinig po tayo ng mga yan, kahit malumbay tayo, nalalambot tayo sa ating sakit, sisigla po tayo. Kasi vitamina ang salita ng Diyos. Lalo na pag sinikap mong mayroon ka ring active participation kahit nasa medical bed ka, itaas mo ang mga kamay mo, na pumupuri ka sa Panginoon, ay gagaling ka, kapanalig. Napatunayan na yan ng mga scientists na sa mga may sakit na malakas ang pananalig, masayahin, mapagpatawad, ay gumagaling. Papuri sa Panginoon. Holy Spirit, ipikit po ang mga mata at itaas ang mga kamay. Sundan po ako. Dahan-dahanin ko po para makasunod po kayo. Yung iba, lalo ang aking Kuya Rome, memorize na po ito. Holy Spirit, I accept your invitation to love your words, to embrace your words, and to walk in total obedience to your words. In Jesus' name, Amen. Episode 21, ang aking kagustuhan sa iyo ay depende sa patuloy mong tiwala sa akin. Napakagandang pamagat. Episode 21, nasa James chapter 4, verse 13-15, New King James Version. Basahin na po kagad natin pag nilay-nilayan. At dito po sa sentro, itong mga babasahin nating scriptures, sa sentro ang mensahe ni Lord Jesus Christ sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. Kaya in your notes, balikan natin ang mga Bible na binabanggit araw-araw sa libro ni Sarah Young, Enjoying Peace in His Presence. Balikan means to meditate. The meditation is to examine, to experience, and to evaluate. Verse 13, it says sa James 4, Come now, you who say, today or tomorrow, we will go to such and such city, spend aware there, buy and sell, and make a profit, whereas you do not know what will happen tomorrow. For what is your life? It is even vapor that appears for a little time and then vanishes away. Instead, you ought to say,
If the Lord's will, we shall live and do this or that. So, ano po ang mensahe ni Santiago dito sa versikulo 13 hanggang 15 sa kapitulo 4? Kung ikaw daw ay nag-iisip, nagpaplano ng gagawin ko yan, gagawin ko to, pupunta ako sa ganito, pupunta ako niyan, magbabayan sila ko bukas or sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon, ay alalahanin mo. Ikaw ay parang anggi ng tubig. Naanggihan ka lang, parang na-sprayan ka lang, spray, vapor. Ang ikaw na bilang tao dito sa mundo na present for a while and then mawawala na hindi na babalik. So, hindi ka dapat magsalita ng ganun. Kung mayroon kang pinaplanong buy and sell, ang tinuturo rito sa Santiago, sinabi rito sa kapitulo 15, instead, you ought to say, bagkos, sabihin mo na kung kagustuhan ng Panginoon at ako'y mabubuhay na gawin yan, buhay pa rin sa isang taon, sa isang buwan na gawin yan, ay sasaya ang Panginoon kasi nire-recognize mo siya. So, malamang papayagan ka niya. Alright? And then, ano po ang susunod? Sa Proverbs chapter 3 verse 5. Lagi natin itong pinag-aaralan, mga kapanalig. Sinasabi, dinidiscuss, at napakagandang pagnilay-nilayan po. Ito po ay Proverbs, Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 5. Sinasabi po, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Magtiwala daw ng todo-todo sa Panginoon ng buong puso at huwag mong iasa sa iyong sariling kakayanan lamang, sa iyong sariling understanding, sa iyong sariling pangunawa. Hindi mo kakayanin yan, kapatid, kung hindi mo isasama ang Panginoon. Kung kayanin mo man, ay pansamantala lamang at maging empty. Ang huling scriptures for today, episode 21, nasa Isaiah chapter 40 verses 28 to 31. It says, have you not known? Have you not heard? Kinanta to kung kayo pamilyar. Itong Bible verse na ito, kinanta ni Don Moen. Ulitin ko po. Have you not known? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, neither pains, yan po ay F-A-I-N-T-S, yan po ay nangihina, nor weary, ibig sabihin weary ay nanlalambot, napapagod. His understanding is unsearchable. Ang pangunawa daw ng Diyos ay hindi mo mahahanap. Dahil ang parang isip niya ay hindi natin isip. Ang mga paraan niya, hindi natin paraan. Dapat alam na alam po natin yan. Kaya isurrender natin ang lahat sa Panginoon kasi mahal naman niya tayo. At kaya niyang gawin ang lahat ng gusto niyang gawin. At hindi rin siya mapipilit kung ayaw niyang gawin. Verse 29, He gives power to the weak, mga mahihinang tao, and those who have no might. He increases strength. Even the youths, mga kabataan, shall faint. Mga kukupa. Ang mga kabataan daw ay parang kukupas din. And be weary, mga manghihin at mapapagod din. And the young men shall utterly fall. Utterly, completely fall. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Nangihina, faint.
Kung matatandaan niyo po yan, nagsusulat po kayo, lalo na nagbabasa ng Bible, ay isinare na rin po yung verse na yan. Ito na po ang mensahe ng ating Panginoong Hesus sa ating lahat, mga kapatid. Yes, sa ating lahat. Sa ating lahat. Lalo na pagka siya ang tinuring nating nag-iisang Diyos sa ating buhay. Ito na po. Grow strong in your weakness. Some of my children I have gifted with abundant strength and stamina. Others like you have received the humble gift of frailty. Frailty is kahinaan or condition of being weak, sabi ng Google. Frailty. Kama po yan. And then, your fragility. Fragility is fragile. Ay karupukan, marupok, babasagin. Kaya nga pagka nagbabagay ka, babiyahe ka ng ibang bansa or ibang lugar, sasakay ka ng aeroplano o barko, fragile ang isa sa nilalagay sa bagahe mo para pag-ingatan. Fragility is not a punishment, nor does it indicate lack of faith. Paniniwala, pananalig. On the contrary, weak ones like you must live by faith, depending on me to get you through the day. I am developing your ability to trust me, to learn on me rather than on your understanding. Di po ba? Kababasa lang natin ng Proverbs 3:5. Your natural preference, which is mga kagustuhan, is to plan out your day, knowing what will happen when. My preference, ang aking kagustuhan naman, sabi ni Lord Jesus Christ, is for you to depend on me continually, trusting me to guide you and strengthen you as needed. This is how you grow strong in your weakness. Ulitin ko po. This is how you grow strong in your weakness. Sa pamamagitan ng pagtitiwala ng walang patid sa ating Panginoon at dumepende sa kanyang mga kagustuhan. Dahil alam niya ang the best for us at alam niya na kailangan natin siya at alam niya ang mga mangyayari sa kinabukasan. Hindi natin alam kung anong mangyayari mamaya, bukas, or kinabukasan. Pero alam natin na iisa lang umahawak ng future natin, which is of course, si Lord Jesus Christ. Ito po ang episode 21, pagnilay-nilay sa ating wikang Tagalog. Ang aking kagustuhan sa iyo ay depende sa patuloy mong tiwala sa akin. Kaya, ang sabi ni Lord Jesus sa unang talata, ikaw ay lumago sa iyong kahinaan. Wow! Di ba, may mga nagtuturo na talagang ang kahinaan mo ay hindi ka lalago dyan. Pero sa utos ni Lord Jesus sa atin ay lumago tayo sa ating kahinaan. Hindi po ba? Binasa sa bandang dulo. So, balikan po natin yan mamaya. Anong ibig sabihin ni Lord Jesus Christ dyan sa grow strong in your weakness, na ikaw ay lumago, tayo ay lumago sa ating kahinaan. Ang iba kong mga anak ay narigaluhan ko ng talagang laksa-laksang lakas at stamina. Yung iba naman na katulad mo ay tumanggap ng humble, ibig sabihin ay mababa ang loob.
Yan ay matinding regalo. Pero minsan nagiging gift of frailty, nagiging condition of weak or kahinaan. Bakit kaya? So, pag nilay-nilayan po natin, your kahinaan, fragility, ay hindi yan punishment, hindi yan pagdudusa or parusa sa iyo. Yan ay nag-uugnay ng kakulangan ng pananalig. Sa kontrang paraan, ang mga kahinaan, like you must live by faith. Ang kahinaan, kung may hinaan ka dyan, ay dapat mamuhay ka ng iyong pananalig. Halimbawa, sabi ni Pastor Ed Lapis, mahina ako sa math. Ay pupunta ka sa mga taong matatalino, di tatalino ka rin, di ba? Kung susurrender mo sa Panginoon na ikaw ay tulungan sa numbers, ay tutulungan ka. Mahina ka sa pagkontrol ng sarili sa alak. Kahinaan mo yan. Pag sinuko mo yan sa Panginoon, malakas ako dyan, tutulungan kitang makontrol mo yan, na maiwasan mo yan. Kung ikaw ay sumusugal, nanunugal sa mga kasino, na madalas din dito, meron dito sa mga lugar dito sa Canada, at ako'y mapalad na mapalad nung unang mga buwan ko rito sa Canada, na may nakilala akong very Christian Catholic na si Catholic Christian na si Kathleen Debrad. Asawa niya ay Bombay, na gumraduate na rin a few years ago. Si Madam Kathleen ay buhay na buhay pa, naglilingkod sa Diyos. Siya ay dating nurse at napakaganda ng mga isinare niya sa akin, lalo na sabi niya, wag kang susubok maglaro sa kasino, Nico. Sabi niya, may alam akong pari na muntik nang mahubad sa kanya ang pagkapari dito sa Canada dahil nalulung sa kasino. Babala ito, hindi ko sinisiraan yung pari at nakabalik sa normal na pagpapari yung paring tinutukoy ko, sabi ni Madam Kathleen. Pero muntik na siyang pahubaran kasi nga na-addict sa kasino. So, iwasan po tayong mag-kasino. Ang kasino ay nandyan para kumita ng pera. At pinapayagan ng mga gobyerno ang mga kasino kasi nagbabayad ng malaking buwis. At sa una, padadamahin ka dyan sa kasino. Una, mapasisiyahin ka, mananalo ka. Pero nakaprogram po yan. Pagbalik mo, pananaluin ka pa kung gusto nung bankero. At nakaprogram yan, nakikita ka sa camera, natutuwa ka, and then itatayo mo ang lahat. At yun. Pero yung iba dyan, malakas din ang control. Halimbawa, magdadala lang ng certain money. Halimbawa, $50. Pag natalo $50, uwi. Pero bihira yun na nakukontrol nila. Pag nanalo agad ng 200 or 300, 500, takbo agad. Pero bihira yung mga ganong tao na nakukontrol nila ang sarili nila. Usually ay na-addict. Kahit na yung mga retirado na hindi na aktibo, kaya nga dapat pag nagretiro tayo sa trabaho, hindi dapat totally magretiro. Maghanap ng ibang magandang gagawin para sa Diyos, para hindi ka malulung. Kasi idle time is the workshop of the devil. Pag marami kang panahon na wala kang ginagawa, ay malamang mabibiktima ka ni Diablo. Si Diablo ay para pumatay sa iyo at para sumira sa iyo. So, tandaan po natin yan. Ang iyong kahinaan ay dapat dumepende sa akin, sabi pa ni Lord Jesus Christ, ay pamuhay mo ang iyong pananalig sa akin, depending, nauyasa mo rin sa akin, na alam mong kailangan mong gawin din ang natural na paraan, which is yung pagtatanim, pagtatrabaho ng maayos, pagtulog ng maayos, tamang oras, regularity is a king, regular mong ginagawa yan,
dapat kung consistent ka, lagi mong ginagawa, hindi lang pansamantala, hindi lang panandalian, pati yung pag-iipon mo. At it regards sa pag-iipon, napakaganda nung video yung dalawa na napanood ko kay Dr. Willie Ong. Dalawa, yung isa paano mag-ipon, yung isa paano umiwas sa mga taong negatibo, mga taong sisira sa iyo, mga naiinggit sa iyo. At panoorin nyo, kunin nyo yung the best. At ipamuhay. Kunin nyo lamang ang the best, mga kapanalig. At nasa atin yan kung paano natin i-digest yung mga impormasyong pinapanood natin. So kunin ang the best. At pinaglaanan ng oras ni Dr. Willie Ong yan kasi gusto niyang makatulong. So kunin natin po yung the best. Lalong-lalo na ang nagustuhan ko doon, take home ko po ay yung emosyon sa pagbibigay. At emosyon na ikaw ay bibili ng isang bagay, kailangan makontrol mo yan. At isa pa, yung napakagandang sabi niya, kontrolin mo, i-define mo, kilalanin mo ang malaking pinagkakagastusan mo. Yun ang dapat limitahan. At kung hindi ka raw matalino, huwag ka nang mag-ambisyong mag-invest ng super laki at malaki rin ang risk. Halimbawa may nangakong 12%, ay malaki rin ang risk niya. Doon ka na lang sa bangko, sabi niya, 5% time deposit. At wag mong bibitawan ng inipon mo ng todo-todo. Oo, magbigay. Pero yung inipon mo para sa iyo yan, kasi pag nawala ipon mo, sinong tutulong sa iyo? Sabi ni Dr. Willie Ong. May punto siya. Napakaganda ng punto niya kasi natutunan din daw niya yan. At wag magyabang, lalo na sa mga kabataan daw. Alam ko magagalit kayo mga kabataan, sabi niya, pero sinasabi ko sa inyo ang totoo. Gusto ko kayong mapagbuti din. Sa aking karanasan ay dapat hindi ka nagyayabang kasi pag pinagyayabang mo yan sa social media, may bago kang mahal na relo, mahal na sasakyan, malaking bahay. Usually, magagalit sa iyo ang mga tao. May kaiinggitan ka. At pagka nangailangan ka ng tulong, hindi ka nila tutulungan kasi inggit sila sa iyo. Pinagyabang mo na kasi lahat ng mga naipundar mo eh. So, dapat mababa lang ang loob natin. Tama si Dr. Willie Ong. Kaya, sabi ni Lord Jesus Christ, kaysa iasa mo sa sarili mong kakayanan na binasa natin sa Proverbs, ang mga bagay-bagay na gagawin mo ay dapat ang natural, yan kasi ang natural na kagustuhan mo, na iasa mo lang, gagawin mo yan kasi kaya mo, which is good naman yan. Pero kung nalimutan mo na ang Diyos, na kaya ko to, nagtagumpay ako, naging milyonaryo ako dahil lang sa akin, hindi mo nire-recognize ang Diyos. Maling pananaw po yan, kapanalig. Mawawala sa iyo ang kayamanan. Ang hindi mawawala sa atin ay ang Diyos. Lahat ay mawawala, lahat ay kukupas. Di ba may kantang larawang kupas? So, ang aking kagustuhan naman, anak, sabi niya, ay dumepende ka sa akin ng tuloy. Walang patid na pagtitiwala sa akin para ma-guide kita. At may bigay ko sa iyo ang lakas na kailangan mo. This is how you grow. Ito ang mga paraan na para ikaw ay lumago sa iyong kahinaan. So yung kaninang utos sa unang talata, lumago ka sa kahinaan mo. Ang dapat gawin ay, to summarize this awesome episode 21, ang aking kagustuhan sa iyo ay depende sa patuloy mong tiwala sa akin ay tuloy na pagtitiwala at yung mga kagustuhan ng Panginoong Hesus ang dapat nating gawin, sundin, isa puso, isa isip. At bibigyan niya tayo ng lakas na kailangan daw natin. Ito, sabi niya, ang paraan para lumago ka. Para lumago ka pa, anak, sa iyong kahinaan. Lalo na yung mga bisyo na yan sa casino at
Hindi po ako naninira, pero may mga nababalitaan ko maraming Pilipino din ang nalululong sa casino rito. Mayroon pang online casino eh. So isa yan po sa iiwasan natin. Maiiwasan natin yan sa disiplina. Disiplina, nagsisimula ang lahat ng disiplina ay sa isip. Sa isip po nagsisimula ang lahat. So pag dinisiplina natin sarili natin, halimbawa nagki-crave tayo ng pagpunta sa casino, na natikman na nating nanalo tayo ng isang beses, ikalawang beses, at hindi natin makontrol kung talagang pupunta tayo doon, dapat diversyo lamang. At kung talagang hindi maiwasan, yung bang diversyo, hindi talaga bisyo. Diversyo ay yung parang naglilibang ka lang na kontrolado mo pa rin ang sarili mo. Dahil hindi mo makukontrol ang panlabas, hindi mo makukontrol yung mga bangkero, makukontrol mo lamang ang sarili mo about dyan sa casino. Kapanalig, the best na gawin mo ay makipagniig ka sa Panginoon natin na mahal tayo, namatay sa krus para sa ating mga kasalanan, at siyang magbubukas ng langit para sa atin, dahil walang makakarating sa Ama kung hindi dadaan sa Panginoong Hesus. Lagi po nating tatandaan yan. Kung ang mga kinabibilangan nating sekta ay kailangan dumirekta na tayo sa Panginoong Ama sa langit, ay pag nilayan po natin, mga kapanalig, ang deklarasyon ni Lord Jesus Christ sa John 14:6 na I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sa pamamagitan ko, walang makakarating sa Ama kung hindi dadaan sa akin. At ang isa pa niyang mga pangako ay nasa John 15:7. Yung John chapter 15 verse 1 to kung hindi pa ako nagkamali ay 17, ay napakagandang mga pangako po ng true vine, which is si Lord Jesus Christ. Pero yung verse 7 ay malinaw na malinaw po. Nang sabi niya, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. Anak Nico, anak Romy, anak Rosa. So, kung mananatili daw tayo sa Kanya, at mananatili daw ang Kanyang salita sa atin, ang lahat daw nating kailangan ay mangyayari. Ang ating mga dreams, mga bagay-bagay na gusto nating maabot, makamit, ay mangyayari yan dahil talagang gusto rin tayong magbunga. At tayo ay dapat naka-attach, naka-remain sa true vine. At to obey God, to remain in God, to receive from God, and to reproduce for God. Magparami tayong mga Kristiyano at ipamuhay natin ang Kristyanismo, which is loving, forgiving, empathetic, at cheerful giver. Yes, cheerful giver. Hindi yung nagbigay ka pero masama ang loob mo. Huwag ka na magbigay pag masama ang loob mo na hindi bukal sa puso mo ang pagbibigay. Maraming salamat po muli. Ang tatandaan natin ay God is forever in control. Bye now. God bless.